Hello guys, good morning muna rito at good evening dyan. At ito, pagkagising nga natin, ang nabasa agad natin na balita, itong si Brad Ralph Recto naman, alam nyo sa mga kababayan natin, hindi nakakaalam, Brad ko ito sa fraternity, si Ralph Recto, tsaka si Luis, mga triskill yun din ang mga yan. Okay, pero ito, hindi na nakatiis itong si Secretary Executive Secretary Ralph Recto, hindi na nakatiis at talagang ibinuko na itong si Leandro, si Lepiste, si Solar Boy, si Lepiste Libentador. At medyo mababa yung pahayag nito ni Secretary Ralph Recto, pero ibinuko niya rito natural. Ito hindi pagsisinungaling sapagkat ikinote niya rito na ang mga pangyayaring ito ay alam ng nanay niya na walang iba kundi si Legarda, di ba? Na kung saan itong si Legarda ibinuko rin rito ni Secretary Recto na binabastos talaga ng kanyang anak. At minumura-mura nga, kumbaga walang respeto, walang galang. Parang may nabanggit pa nga siya rito, di ba, si Recto na sabi niya, paano mong re-respetuhan ng isang bata na baguhan lang tapos wala pang respeto sa ina na nagsilang sa kanya, which is true naman. Yan ang sinasabi natin. Ganun ka walang iya, ganun ka bastos itong si Leandro Lepiste at mamaya-maya pag-usapan natin yan. Pero ito, tingnan natin kung ano ang mga ibinuko rito ni Recto, puntuhin lang natin. Isipin mo yung first meeting pala nila, nanuhol agad sa kanya itong si Lepiste ng 400 million para lang kumbinsihin yung kanyang kalaban sa politika nitong si Lepiste na wag nang tumakbo umurong upang syempre siya lang ang manalo, di ba? Masurewin niya nagsuhol ng 400 million na tinanggihan nitong si Ralph Recto. Okay. Ang pangalawa, sinusuhulan rin si Vilma Santos ng nagkakahalaga ng 1 bilyon upang para sa pag-urong ni Governor B upang siyang humalili. Ibig sabihin pinapaurong nung nakaraang eleksyon nito, ibig sabihin para sa pagkagobernador siguro. So pinapaurong si Mayor V at binabayaran ng 1 bilyon kung saan tinanggihan naman ni Mayor V, di ba? Ni Governor B pala. Hindi mo masusuhulan niya mga Diyos ko puro de. Sa tagal na sa politika ng mga yan sa Batangas, di ba? Alam ko hindi natatalo ang mga yan. Sa record, hindi mo natatalo, lalo mga Recto, di ba? Maganda naman talaga mga ginagawa niyan sa Batangas, So, tinanggihan daw niya ito at ito pa. Itong si Leandro Lepiste, meron pala itong mga troll farm at mga AI troll farm, alam naman natin yan, hindi naman natin may tatanggihan. At the same time, balitang-balita pa na ito palang si Leandro, si Solar Boy, si Lepiste Libentador, nung nakaraang election, namumudbud talaga, vote buying talaga ang ginagawa. Comelec, na walang silbi, pakisilip naman. Nako, kahit silipin ito ng Comelec, walang mangyayari. Diyos ko po, pero nagbo-vote buying at hindi naman ito kataka-taka dahil naman sa pinagagawa niya, di ba? Aarkila nga ng isang barko para sa mga taga Davao City para pumunta lang sa Maynila para mag-rally. Tapos isipin mo yung mga nagpapanggap na mga magsasaka na kanyang mga kasama ng kanyang mga troll farm, di ba? Magkano ang arawan? 500 doon sa mga ordinaryo at sa mga coordinator 1,000 per day at nagrally sa Liwasang Bonifacio 1 linggo. Habang ganito kalaki kung gumastos itong si Lepiste, pinapabayaan niya at hindi binabayaran yung utang niya sa Pilipinas na 24 billion. Kayong mga didilis na taga-sunod nitong Lepiste, dapat kayong sisihin Kayong mga taga Batangas na
kumukonsinti sa mga kalukuhan nito at nagpapabayad, mga ina nyo. Baka hindi nyo alam na yung ibinabayad sa inyong pera ay pera ng gobyerno, pera ng Pilipinas, pera ng mamamayan. Kaya si Lipiste may dahilan kapag sinabi niya na naubos na yung pera niya at wala na siyang pambayad na 24 bilyon. Dahil sa inyong mga katarantaduhan. Dahil sa katatanggap ninyo ng bayad sa troll farm, sa mga nagrarally-rally na yan, wala nang maibabalik, no, na 24 bilyon. Alalahanin nyo, ang utang na ito ay hindi utang ni Lipiste sa bangko, kundi ito ay utang sa sambayan ng Pilipino. Sa gobyerno na kailangan niyang bayaran. At isipin ninyo, imbis na kayo lang ang nakikinabang ng mga hinayupa kayong mga troll farm, di sana pakinabangan ng mga tao yan. Hindi yung kayo lang mga nagrarally ang nakikinabang, di sana yung 24 bilyon, maraming school nang may papatayo niyan. Diba? Marami ng mga ospital. Isipin mo, ang laki-laki niyan, 24 bilyon, ilang tulay kaya ang may pagagawa niyan, diba? Makakapagpagawa na yan ng 3 tulay na kasing laki ng Pangil Bridge. Nagumastos lang ang gobyerno ng 8 bilyon. Oh, di ba ka? Mga siraulo lang kayo Tsaka eto lilinawin ko lang sa dalawang ito, kanino ka ba maniniwala? Maniniwala ka ba sa isang bata na spoiled brat, na ang tatay ay kriminal, na ang nanay ay minumura, na ang nanay simula't simula pa nang habang lumalaki ito ay winawalang hiya ang ina, minumura sa harap ng maraming tao, binabalahura sa publiko, o di ba? Yung nanay niya na nagsilang sa kanya ay binabalahura niya, winawalang hiya niya. Paano pa kaya tayong mga Pilipino? O di ba? Paano pa kayong mga taga Batangas? Yung nanay nga niya, sariling niyang nanay, winawalang hiya niya, tapos kayo pa kaya? Tapos ang tingin ninyo rito, santo, napakabait, what the heck? May mabait ba naman na minumura ang nanay? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, sinong anak, bukod sa dito kay Lipiste at kay Meow Meow, si Meow Meow, minumura rin nito yung nanay nito Walang, may dalawang yan. Si Meow Meow, sigurado yan, alam na alam yan sa Dasmariñas, Cavite, kung paano niyang balahurain yung nanay niyang si Jenny. Kung paano niyan murahin kahit sa publiko, kahit ka yung tatay niya, nabubuhay pa palibasa, si Meow Meow, sira ulo. Legit na may saltik, legit na may sakit, no? Itong si Lipiste, hindi pa natin nalalaman. Dahil wala pa naman itong medical findings na kung may sakit. Unlike ni Meow Meow, talagang may saltik ito. Pero sa tingin ko, may saltik din ito. Dahil kung normal kang tao, anak ka, tapos yung nanay mo, gaganunin mo. Kung murahin mo, wagas. Doon ka lang lumabas na hinayupa ka. Di ba, Lipiste? Tapos kayong mga hinayupak na mga bobong didilis na tagasunod dito, sinasanto nyo ito. Sa bagay, yung pumupuri lang rito, yung mga katulad nila. Yung katulad ni Lipiste na walang hiya din sa magulang, di ba? Kaya sa dalawang ito, kanino ka ba maniniwala? Di syempre kay Ralph Recto. At kung maniniwala rito kay Lipiste, hindi nga bayaran yung utang sa atin, di ba? Tapos nag-iingay pa. Tandaan natin, ang pag-iingay na ito ni Lipiste para lamang pagtakpan yung 24 billion na utang niya sa Pilipinas. Kaya wag nating kakalimutan at wag nating pababayaan na hindi maisiwalat ang 24 billion na dapat bayaran sa atin nitong si Lipiste Libentador na siraulo. Okay? So yun lang muna. Sa mga bobong didilis at may sayad dyan, na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Matilig yung mga bobo at may sayad. Support ang may sayad ay laging high blood. Bye!